Magandang araw o magandang gabi sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ikwento mo kay Manay J. Ito po ay hango sa sulat na padala ng ating mga letter senders base sa kanilang karanasan sa totoong buhay. Itatago po natin ang kanilang tunay na pangalan para maprotektahan ang kanilang personal na impormasyon. Magandang gabi, Manay J. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Randy. Ito ang kwento ng buhay ko. Isa akong anak na mahirap na galing sa probinsya ng Bicol. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Nang ako'y nakahanap ng trabaho, tumulong ako sa aking mga magulang kasi hindi ko kayang nakikitang nahihirapan sila. Alam mo, Manay J, hindi ko ikinahihiya na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Bagkos ay proud ako kasi lumaban ako ng patas sa buhay at nagsikap na makahanap ng magandang trabaho sa Manila. At ito na nga, ngayon, sa awa ng mahal na ala, nakarating sa ibang bansa para makapagtrabaho ng marangal. At nang nakapagtrabaho ako sa ibang bansa, guminhawa ang buhay ko. Yung tama lang na hindi magugutom. Nakatulong pa sa mga mahal sa buhay at sa ibang taong lumalapit sa akin. Manay J, naging masaya at minsan malungkot ang buhay noong nakapagtrabaho na nga ako sa ibang bansa. Mas lalong naging masaya ang buhay ko nang nagkaroon ng social media kasi kahit malayo ka, nakakausap mo ang mga mahal mo sa buhay. Manay J, speaking of mahal sa buhay, syempre, andyan yung may ibang nagpapasaya sa buhay ko. 5 years ago nang makilala ko ang isang babae na aking linigawan at minahal sa social media. Nagtawagan at nakikita ko lang through video call. Parehas kami masaya every time kami nag-uusap. Inaabot ng ilang oras hanggang nakakatulog na kami. Ang mga salitang mahal kita at miss na kita ay nagiging rutina namin. Mahal ko, anong oras ka na natulog? Tanong ko sa kanya sa gitna ng gabi. Wala pa, kausap pa kita eh. Sagot niya na may ngiti sa boses. After 2 years na ganun ang routine namin, nag-decide kami na magkita. Sabay kaming umuwi sa bansang aming pinagmulan. Nauna akong dumating at excited ako na sinalubong siya sa airport. Manay J, hindi na po kami mga teenager, pero that time, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Napakasaya ko po at ganun din siya. Welcome home, mahal ko, sabi ko sa kanya habang hawak ang kanyang kamay. Mahal din kita, sagot niya na may ngiti sa labi. Ipinakilala ko siya sa aking pamilya at ipinakilala niya din ako sa pamilya niya. Tanggap po siya ng aking pamilya at tanggap din ako ng pamilya niya. Ang sarap sa pakiramdam na may nagmamahal at minamahal. Manay J, we spent time together. Pumunta kami sa iba't ibang lugar bakasyonan. Ang saya-saya, parang walang katapusan na kaligayahan. Manay J, ang bilis ng panahon. Kailangan namin magkahiwalay ng landas. Kailangan namin bumalik sa bansa na kung saan kami nag-work para masustentuhan ang aming mga magulang at pamilya. Ilang taon na ganun ang sitwasyon namin, kahit medyo mahirap ang sitwasyon dahil magkalayo kami. Manay J, dumating ang pagsubok sa amin na kailangan naming magkahiwalay ng landas. Ang hirap ipaliwanag dahil siguro malayo kami sa bawat isa. Manay J, gusto niya akong lumipat sa bansa kung nasaan siya. Pero hindi ko basta maiwan ang aking trabaho. Nagalit siya sa akin, bigla na lang hindi na kami nag-usap. Hindi kita iiwan, mahal ko.
Kahit kung saan man ako naruroon, lagi kitang mamahalin. Sabi ko sa sarili ko habang nag-iisa. Manay J, hanggang ngayon, siya pa rin ang nasa puso ko. Umaasa ako na darating ang panahon na magkikita at magsasama kami. Hihintayin ko siya habang ako ay nabubuhay dahil sa sobrang pagmamahal ko sa isang babaeng ito. Alam ko na follower mo siya. Baka kayo ang maging daan para mapanood o marinig ang aking sulat. Mahal na mahal ko siya, Manay J. Naway napapakinggan niya ito at sana masaya siya habang binabalikan sa kwentong ito ang masasaya at may halong lungkot naming mga alaala. Hanggang dito na lang, Randy.